Mayroon ka bang nakaraan na hindi mo malimutan? Isang bagay na kahit anong gawin mo ay hindi mawala sa isipan mo. Isang alaala na hindi nagpapatulog sa iyo sa gabi. Ako kasi meron at magpasa hanggang ngayon kung minsan ay minumulto pa rin ako ng alaala ng aking pamilya nang sapitin nila ang malagim na kamatayan sa kamay ng isang gampon ng kadiliman. Pambihira talaga. Inabot na tayo ng dilim. At ngayon aabutan pa tayo ng ulan. Nasaan ba kasi ang baryo Magiting na yan? At saka bakit abandonado ang mga bahay dito? Ano nangyari? At saka grabe ang amoy. Masahol pa sa patay na daga. Kaya nga eh. Teka, tingnan mo tong langis sa garapon, no? Kumukulo. Buddy, mukhang nasa tamang lugar na tayo. Alerto ka lang. Ano yun? Mga sisiw ba yung mga yun? Sisiw nga. Ang dami naman yan. Saan galing yung mga yan? Yun, may tao doon. Sa may sagingan. Bilis, buddy! Nawala. Pero nararamdaman ko, may nagmamasid sa atin. Nabasag ang garapon ng langis. Biset, malakas ang isang to. Pards! Napakaraming sisiw at mga ibon. Ang sakit ng kuko ng mga uwak! Hindi ito normal. Hindi sila tinatablan ng bala at talo silang dumarami. Bilis, buddy! Takbo! Ang sabi nila, ang sugat ng nakaraan ay naghihilom paglipas ng panahon. Pero hindi para sa akin. Kaya hanggang ngayon, kahit may edad na ako, naghahanap pa rin ako ng mga aswang na mapaparusahan. Tawagin na lamang ninyo akong Gonzales, Sir Jupiter. Isa akong sundalo na tumigil sa serbisyo para maghanap at pumatay ng mga aswang. At ang ibabahagi ko sa inyo ay isa sa pinakamatinding laban na kinaharap namin ng kaibigan kong si Zamora. Alam mo ba kung ano ang kayang gawin ng galit ng isang tao? Bueno, pakinggan ninyo ang kwento ko. Buwisit na yan. Ano yun? Anong klaseng aswang kaya yun? Anong klaseng aswang ang gumagamit ng mga sisiw? Hindi ko alam, buddy. Pero isa lang masasabi ko. Napakalakas ng kung anumang nilalang yun. Sa dami ng aswang na nakalaban natin, ngayon lang tayo nasabugan ng garapon na panghanap ng aswang. Teka, may mga bahay na. Baryo na to. Ang mabuti pa, magtanong na tayo rito. Ayun, may mga tao doon. Tara, lapitan natin. Lumalalim na rin ang gabi. Kung hindi man ito yung Baryo Magiting, kahit sana makapagpalipas man lang tayo ng gabi rito. Nasaan na yung mga yon? Gabi na. Dapat kanina pa sila narito Hindi ata sapat yung direksyon na nilagay ko sa sulat. Mawalang galang na ho. Ito ba ang baryo Magiting? Ako, huwag naman sanang may mangyaring masama sa... Mawalang galang na ho. Mano ho. Ay, kabayo. Nako, pasensya na kung nagulat namin kayo. Naliligaw ho kasi kami. Ito ba ang baryo Magiting? Hindi. Pero parang ganun na din. Ho? Ano po bang ibig yung sabihin? Wala. Sino kayo? At anong... kayo ba sila Gonzales at Zamora? Kami nga ho. Ako si Zamora at ito ang buddy kong si Gonzales. Kagaya ho ng sinasabi niya, hinahanap po namin ang sitio Magiting. Si Mang Boyet. Ako yon. Ako si Boyet. Diyos ko, salamat at dumating kayo. Buong akala ko ay may nangyari na sa inyong masama. Pero sandali. Bakit ang dungis ninyo at basang-basa kayo ng pawis? Naligaw ho kami. At pagkatapos, may nakasalubong kami doon sa dinaanan namin. Maraming sisiw at mga ibon. Mga sisiw at ibon? Oo, pero maiba po ako. Sinulatan niyo kami at pinapunta rito dahil sa aswang na nanggugulo sa inyo. Ano ho bang aswang ang nanggagambala rito? Hindi po niyo kasi sinabi sa sulat niyo eh. At saka, bakit may abandonadong baryo doon? Ano ho bang nangyari doon? Ang mabuti pa ay doon muna tayo sa bahay namin para makapagpahinga rin kayo. Hindi madali ang biyahe sa barko eh. Doon ko dala sasabihin lahat ang detalye.
Ayos lang ba? Sige po. Tamang-tama at kanina pa rin kami naglalakad at tumatakbo eh. Oh, sige. Tara, sumunod kayo sa akin. Halos isang araw din ang biyahe namin noon sa barko. Kaya grabe ang pagod naming dalawa ni Zamora. Kapos din ang dala naming pagkain at sakto lang na pamasahe papunta at pabalik ang pera namin. Kung hindi lang kami sanay sa uhaw at gutom mula sa pagiging sundalo, baka hinamatay na kami ng mga oras na yon. Habang naglalakad, napansin ko ang mga tao sa baryo na nakasilip mula sa kanilang mga bintana at nakatingin sa amin. Walang ilaw doon at mga gasera at sululang ang nagbibigay ng liwanag sa mga bahay nila at sa paligid. Bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Sinubukan kong batiin ang iba sa kanila pero pinagsarhan nila kami ng bintana. Pagpasensyahan ko na lang daw yun, sabi ni Mang Boyet. Grabe na daw kasi ang takot na dinanas ng mga taga roon. Narito na tayo sa bahay ko. Pasensya na kayo at hindi ito kalakihan eh. Hindi kalaki yan. Parang pang-10 tao ng bahay na to eh. Nako, alam mo naman dito, wala namang kumukontrol sa laki ng lupa na pagtatayuan mo ng bahay at saka kahoy lang naman ang lahat ng yan. Wala pang kuryente. Lorna, anak, narito na ako. Buksan mo itong pinto. Nariyan na po, sandali. May mga bisita tayo. Initin mo na yung sabaw at para makakain na sila. Naku, wag na ho kayong mag-abala. Hindi naman po yung kasama sa pinag-usapan natin. Kahit tubig at tinapay ay ayos na kami. Tama ho. At isa pa, hindi pa naman namin alam ang sitwasyon dito at wala pa kaming nasisimulan. Wala ko kasi sa ugali namin ang magpabayad muna bago magtrabaho. Ano ba naman kayo? Hindi ito bayad. Ito ay pagtanggap ko sa inyo rito at pasasalamat. Marami na akong nilapitan kagaya ninyo pero kayo lang ang sumagot at nagbigay pansin sa amin. Totoo yun, kaya sana huwag kayong mahiya. Isa pa, matagal-tagal na rin kami hindi nagkakabisita sa baryong ito. At saka masarap itong tinola. Ako ang nagluto nito. Magtatampo ako kapag hindi nyo ito tinikman. Ganun ba? Nako. Kung magtatampo ka, di kakain na kami. Baka mapalayas pa ninyo kami rito eh. Tara na, buddy. Ayan, ganyan. Maganda, mabait at malambing. Ganyan ko mailalarawan si Lorna. Palangiti rin siya at kahit nadayo lang kami doon, hindi siya nagpakita ng pagkailang sa amin. Masipag din siya at masikaso. Mga bagay na tumawag ng pansin ko. Pero hindi maaari. Hindi pwedeng magkagusto ako sa kanya o ano paman. Hindi yon ang pinunta ko doon at sumumpa kasi ako noon na hindi na ako magmamahal pang muli. Maraming salamat po sa napakasarap na hapunan, Mang Boyet at Lorna. Masaya kami na nagustuhan niyo yung pagkain. May ba tayo? Ito na siguro ang oras para malaman ninyo ang totoong sitwasyon dito sa baryo namin. Oo. Ang totoo, kanina pa ako kating-kati na magtanong sa inyo eh. Ano mo bang nangyayari dito? Yung sinabi ninyong mga abandonadong bahay, doon talaga kami nakatira ang marami sa amin. Kaya kung siguro ay napansin ninyo sa dati, talagang barong-barong lang yung bahay. Mga 3 linggo na kasi nakalipas. 4 na kabataan na sunod-sunod na nawala dito sa amin. Sinubukan namin silang hanapin. Pinaabot namin sa otoridad pero hindi na talaga namin nakita ang mga batang yon. Paano po ba sila nawala? May ideya po ba kayo? O bigla na lang silang naglaho? Ang sabi ng mga nakakita, naglalaro daw yung mga bata ng mga sisiw bago sila nawala. Sisiw? Oo, ang sabi nga nung iba, iba-iba yung kulay ng mga sisiw. Yung parang sa peryahan. Tapos yung iba itim naman daw, pero wala namang ganong mga sisiw dito. Ewan ko ba? Kanina, may nabanggit kayong mga sisiw at mga ibon na humahabol sa inyo, hindi ba? Yan nga ho ang iniisip ko eh. Hindi normal yung dami ng mga sisiw at ibon na humabol sa amin. Itim na itim pa yung mga sisiw. Bukod doon, nakarinig din kami ng halakak ng isang lalaki. Nabasagan pa kami ng gamit.
Kaya siguradong aswang yung nakaengkwentro namin. Malamang sa mahigit. Yung aswang na yun din ang nanggugulo sa inyo. Aswang na may sisiw? Anong klaseng aswang yun? Hindi rin namin alam. Pero ito lang yung sigurado. Ang aswang na to ang maaring pinakamalakas na aswang na makakaharap namin. Kagaya nga ng sinabi ko, nabasagan kami ng gamit. Yung garapon ng langis sa kumukulo kapag may aswang. Kahit gabunan, hindi napaputok yun. Kaya siguradong mas nakakakilabot ang lakas ng isang ito. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Una, kailangan nating protektahan ng baryo. Lalo na ang mga bata. Mukhang sila kasi ang tipo ng aswang na to eh. Gumawa kayo ng mga sandata. Magpatulis kayo ng mga kawayan at pahiran ninyo ng benditadong tubig ang mga itak nyo. May dala kami rito at ibibigay namin sa inyo. Maganda rin kung magkakaroon ng magabantay. Pero titingnan muna namin ang kabuuan nitong lugar para malaman namin ang potensyal na panggagalingan ng aswang. Yung mga bawang ba at asin? Epektibo bang mga yon? Epektibo naman kung mailalapit mo sa kanila. Pero kung hindi, madali lang kasi nilang maiiwasan yun eh. Kaya hindi rin ganong ka-epektibo kung magsasabit ng mga ganon sa mga bintana. Tama yon. Pero magandang magtabi ng mga ganon sa higaan. Para kung lumusob mo yung aswang, may panglalaban kayo kagad. Sige, bukas ng bukas rin. Kakausapin ko mga taga-baryo. Yung mga tatay na lang ho at yung mga lalaki sa pamilya. Huwag na lahat. Para hindi rin makita ng aswang kung sakali man na nagpaplano tayo. Malaki naman po itong bahay ninyo. Kasya naman siguro tayo rito. Sige, naintindihan ko. Sa ngayon siguro magpahinga muna kayo. Mahaba yung naging biyahe nyo at yung mga dala nyo mukhang mabibigat. Oo, yun na nga ang gagawin namin. Sige ho, salamat sa pagkain. Bukas sa bukas pag sikat ang araw, pupunta kami rito. Dito na kayo matulog. Bakit aalis pa kayo? Ang laki ng bahay oh. Tapos dalawa lang kami ng tatay ko. At saka saan kayo matutulog sa sagingan? Oo nga naman. May 3 bakanting kwarto dito. Dito na kayo tumuloy habang narito kayo. Hindi namin ugali ni Zamora na makituloy sa mga humihingi ng serbisyo namin. Madalas natutulog talaga kami sa labas. Sanay naman kami at walang problema doon. Pero sadyang mapilit ang mag-amang Boyet at Lorna, kaya naman doon na lang muna kami tumuloy. Nangako na lang kami na maglilinis ng kwarto na gagamitin namin. Pero hindi namin inaasahan na unang gabi pa lang namin doon ay susubukan na kami ng nilalang na gumagambala doon. Buddy, gumising ka. Ha? Anong problema? Hindi mo ba naririnig yun? Ha? Pambira. Oo nga. Ano yun? Napakalakas ang ulan pero napakarami ring itim na sisiw sa labas. Hindi ito normal. Narito na ang aswang. Nakakainis at wala na yung langis. Hindi tuloy natin alam kung malapit siya o malayo. Punyeta, ano yun? Mukhang nandito na siya, buddy. Patuloy ang huni ng mga sisiw at uwak sa labas habang napakalakas ng buhos ng ulan. Tumingala ako at nakita kong nayupi ang yero sa itaas ng kwarto kung nasaan kami. Dahan-dahan kong kinuha ang baril ko. Si Zamora naman ay sinindihan ng gaserang naroon at ilang mga kandila sa kwarto. Hayop na yan. Nabutas yung bubong. Teka, hindi tubig ko lang to, buddy. Dugo to. Ano? Buddy, alis dyan! Patay na aso. Buisit kang aswang ka. Umanda ka. Kinuha ko ang flashlight sa gilid ng bag ko. Binuksan ko ang bintana at tumalon ako palabas. Kaagad akong nilusob ng mga uwak pero binaliwala ko yun. Tumakbo ako at nang tama na ang distansya, tumingin ako sa bubungan ng bahay ni Lamang Boyet. Itinutok ko ang flashlight ko doon at doon nakita ko ang isang nilalang. Maputla ang balat at balot ng itim na tela na sumasabay sa hangin. Kulubot na kulubot ang balat nito at pulang-pula ang mga mata. Gonzales, anong... Diyan lang ho kayo. Hawakan niyo lang po yung itak niyo. At kung ano man pong tumalon mula sa itaas ay tagayin ninyo. Naiintindihan po niyo? Oo. Huwag din po ninyong hayaan si Lorna ng pag-isa.
Pagkatapos noon ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay ang sunod-sunod na putok ng baril. Pinaulanan na ni Zamora ang aswang ng bala. Sumigaw ito at pagkatapos ay kinuyog ako ng mga sisiw at mga uwak. Pinagbabaril ko ang mga iyon pero kagaya noong una hindi sila basta namamatay. Kung makagagamit lang sana ako ng asin noon, ang kaso napakalakas ng ulan. Mahapdi ang mga braso ko dahil sa sugat at ganon din ang mga binti ko pero pinilit kong kumalma. Tumakbo ako papalapit kay Mang Boyet. Mabuti na lang at nabasa niya kaagad ang nasa isip ko. Gonzales! Eto ang itak! Salamat ho. Peste kayo. Hindi kayo tinatabla ng bala. Heto ang tanggapin ninyo. Gonzales! Yung aswang palusog na! Buddy! Tatakbo na to! Habulin mo na. Tapusin na natin to. Hindi nga ako mapapatay! Babalik ako! Gaganti ako! Pagsisisihan ninyo na pumunta ba kayo rito? Puro ka banta. Bumalik ka rito. Humahabol ako noon sa aswang nang bigla kong makaramdam ng matinding hilo at naramdaman ko yun nang nagtagpo ang mga mata namin noong aswang. Nang hina ako at napaluhod. Nawalan ng pakiramdam ang mga braso ko at nagsimula akong magsuka. Nilusob ako ng mga ibon at mga sisiw. Mabuti na lang at tumulong si Mang Boyet na maitaboy ang mga yun. Sinubukan kong tumayo pero lalong sumama ang pakiramdam ko at kasunod noon ay nagdilim ang paligid ko. Oh, ayos ka lang? Nasaan ako? Huminahon ka. Narito ka na sa bahay namin. Nahimatay ka kagabi. Pero ayos na. Umaga na at ligtas na tayo. Si Zamora. Nasaan siya? Nasa bayan sila ni tatay. Bumili ng panibagong yero at ng pangulam para ngayong araw. Anong nangyari doon sa aswang? Nahabol ba ni Zamora? Nakatakas. At kanina, may isang bata ulit ang napabalitang nawala. Hindi dito pero dun sa kabilang baryo. Dun sa malapit sa iniwan namin. Buwisit na aswang na yun. Kung napatay lang sana namin. Oh, Ang ulo ko. dahan-dahan. Huwag ka munang kumilos. Ang totoo, halos kabababa lang ng lagnat mo. Pero hindi ako narito para mahiga talagahan. Manunugis ako ng aswang. At yun ang... O, diba? Paano ka lalaban sa mga aswang kung may sakit ka? Oo, malakas ka at matapang. Pero tao ka lang, Ginoo. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Paano kapag may nangyari sa'yo? Paano na yung pamilya naghihintay sa pagbalik mo? Wala nang naghihintay sa akin. Imposible naman. Narinig kong mga dati kayong sundalo ni Zamora. Pero kahit na ganun, imposibleng wala kang... Patay na silang lahat. Ha? Pinatay sila ng aswang na unang tinugis ko. Ano? Tama ang narinig mo. Wala na akong pamilya dahil pinatay sila ng isang aswang. Pasensya na. Hindi ko alam na. Hindi ko mapigilang makaramdam ng lungkot at galit ng mga oras na yon. Tuwing naaalala ko ang nangyaring iyon sa mag-ina ko ay hindi ko matanggap na wala akong nagawa para sa kanila. Abala ako sa pagprotekta sa bayan pero ang sarili kong pamilya, napabayaan ko. Kaya naman ang mga oras na yon talagang todo pigil ako. Ayaw kong makita ni Lorna ang kahinaan ko. Naliligo sa sariling dugo ang asawa ko at ang sanggol naming anak nang umuwi ako mula sa isang misyon. Hindi ko malilimot ang senaryo na yon. At tinadalaw ako ng bangungot na yan gabi-gabi. Kaya iniwan ko na ang pagsusundalo at isinumpa ko sa puntod ng mag-ina ko. Nagagawin ko ang lahat para makatulong sa mga taong binibiktima ng mga demonyong aswang. Naiintindihan ko. Pasensya ka na ako naging padalos-dalos ako sa pagsasalita ko. Wala na yon. Pasensya na rin kung naging emosyonal ako. Oh, nariyan na yata sila. Sandali lang. Magluluto muna ako. Magpahinga ka lang dyan ha. Pasensya na ulit. Zamora, gising na si Gonzales. Ganun ba? Salamat. Naroon na yung mga pinamili namin. Pagsuin na lang daw sabi ng tatay mo. May pupunta rin mamaya para ayusin yung bubong nyo. Sige, maiwan ko na muna kayo. O ano?
kumusta na ang pakiramdam mo? May sakit ka pa ba? Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang akong nahilo kagabi. Ano nang balita? May nawala raw uling bata. Oh, buddy. Duman nga kami doon ni Mang Boyet eh. At talagang nagmamakaawa yung pamilya na tulungan natin sila. Kung hindi lang talaga ako hinimatay. Natalo na sana natin yun. Gonzales! Zamora! Lumabas muna kayo rito at mayroong nais kumausap sa inyo! Sandali lang po. Sino naman kaya yun? Baka yung albularyo na nakausap namin. Natawas na raw kasi niya yung aswang eh. Ang problema na lang ay hindi sila makahanap ng taong maglalakas loob na puntahan yung aswang. Pues, narito na tayo. Tara, punta na natin yun. Kaya mo na bang tumayo? Walang mangyayari kung hihiga lang ako rito. Tara na. Tinulungan ako ni Zamora na tumayo. Sumakit ulit ang ulo ko at medyo nahihilo pa. Pero tiniis ko yun. Kaagad kaming dumiretso sa bakuran ni Mang Boyet at doon, malapit sa sibakan ng kahoy, nakita kong nakaupo ang isang matandang babae. Medyo kuba na yun at isang tungkod na gawa sa pinutol na sanga ng kahoy ang hawak niya. Kung huhulaan ko siguro nasa mahigit 80 anyos na ang babaeng yun. Bigla akong nahilo ulit kaya natigilan kami ni Zamora. Nakita ko noon na papalapit sa amin ang matanda at nang makalapit ito ay dumukot ito sa bulsa ng isang puting panyo. Binulungan niya iyon at ibinato sa akin at bigla na lang gumanda ang pakiramdam ko. Nawala ang hilo ko at pananakip ng ulo at parabang ang gaan ng aking pakiramdam. Ano pong ginawa ninyo? Ginamot ka. Nausog ka ng aswang na yun, iyo. Nausog ko? Oo. Ang malalakas na uri ng aswang ay kayang isumpa ang kanilang mga bibiktimahin. Gamit lamang ang tingin. Kaya mag-iingat kayo. Hindi ba't mananugis kayo ng aswang? Bakit hindi nyo alam yon? Sandali lang po. Siguro mas maganda kung doon tayo sa may mga upuan mag-usap. Sige. Ito naman kasing mga batang ito, akala mo'y ang lalakas. Hindi pa sila nakakaharap ng malakas na aswang. Ay ang lakas na nagloob nila na habulin yung aswang kagabi. Kung nagkataon, patay na siguro kayong lahat ngayon. Puro yabang at tapang lang ang meron. Marami na kami nakalabang malakas na aswang, Nay. Nakakalaban na kami ng gabunan. At saka ano po bang alam ninyo sa paglaban at pagpatay sa mga aswang, ha? Kung hindi lang ako tumanda ng ganito, dadalhin ko ang ulo ng demonyong yun sa harapan ninyo ng may bulaklak at mga palamutik. Doon po muna tayo sa may upuan bago kayo magkainitan. Tara na pakiusap lang. Ay nako, Huwag mo nang patulan. Matanda na yun. Kasi naman nakakainis na parang minamali tayo. Hayaan mo na nga. At baka mali-mali na rin naman. ay, narinig ko yon. Matanda ako pero hindi ako bingi. Lalong hindi mali-mali. Mga walang galang. Napatahimik kami ni Zamora noon. Oo, nainis ako sa matanda pero ayoko ring mawalan ng paggalang. Humingi ako ng paumanhin noon at ganoon din si Zamora at pagkatapos ay nagpakilala kami. Nagpakilala rin ang matanda na ang pangalan ay Lola Santelma. Ayon sa kanya, isa siyang albularyo at dati ring manunugis ng aswang noong kabataan pa niya. Humingi rin siya ng paumanhin. Nadala lang di umano siya ng pag-aalala na maaring mas mapahamak kami sa susunod. Ang aswang na kalaban natin ay isang matandang aswang. Ito ang mga uri ng malalakas na aswang. Subalit pinili na manirahan sa gitna ng mga kabundukan at kagubatan. Kadalasan, marami silang sisiw na ginagamit pangyanggaw ng mga tao. Aswang ng kalibunan kung tawagin. Pero Lola Santelma, ang makakagaya ng ganong aswang ay sa bangkay lang ng tao nabubuhay. Yung mga nailibing na,
Hindi po ba? Oo, pero maaaring may nakain siya na dating aswang at nakuha niya ang sumpa noon. O kaya may nakalaban siya at napatay at pagkatapos ay kinuha niya ang sumpa doon. Kung nangyaring mga yon, maaaring mag-iba siya bilang isang aswang. Kanina po nung napadaan kami sa inyo. Ang sabi nyo, alam na ninyo kung saan makikita ang aswang. Hindi po ba? Oo, doon, sa gitna ng bundok na yon, meron kayong makikita ang malaking puno ng balete. At sa tabi noon ay isang barong-barong. Naroon ang aswang. Walang galang na ho. Pero paano ho kayo nakakasigurado? Nakapunta na ho ba kayo roon? Hindi pa. Pero hindi pa nagkakamali ang mga tawas ko, iho. Sigurado akong naroon ng mga aswang. Yung mga bata ho na nawawala. Patay na ho kaya o may pag-asa pang buhay pa sila? Yan ang hindi ko masasagot. Ilang beses kong sinubukan pero hindi ko sila makita. Sa tingin ko, ginamitan rin ng orasyon ng aswang ang lugar kung saan niya inilalagay ang mga bata. Pero nang dahil doon ay malaki ang tsansa na buhay ang mga bata. Maaari nga ho. Dahil kung patay na sila, makikita niyo yun sa pagtatawas. Hindi po ba? Makikita yung mga kaluluwa nila. Tama. Pero hindi palaging ganoon. Kung ginamit sa ritual ang buhay ng batang yon, ay hindi rin sila basta lalabas sa tawas. Kung ganun, dapat na maakyat na natin ang bundok na yan. Mga kalahating araw siguro. Sapat na yon para marating ang destinasyon ninyo. Isa pa, mararamdaman naman ninyo kapag malapit na kayo. Manunugis na kayo ng aswang. At hindi nyo magagawa yan kung wala kayong kakaibang kakayahan. Kailan nyo balak na puntahan dyan? Para makapaghanda tayo. Ngayon na ho. Mag-aayos lang kami ng gamit. Kung aakyat kayo, nais kong dalhin ninyo ang mga ito. Medalyon? Para ho saan to? Proteksyon yan. Nasa sa inyong kakayahan ang epekto niyan. Gamit ko ang mga yadong kabataan ko. At ito naman ang sayo, Gonzales. Anong gagawin ko rito? Anong laman ng pulang tela na to? Ilagay mo lang yan sa bulsa mo. Gamit yan ng pinakamatalik kong kaibigan. Ang kaibigan na kasama ko noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Poprotektahan ka niyan sa maraming paraan. Hindi ako nagtanong ng tungkol doon. Ibinulsa ko yon at nagpaalam na kami ni Zamora na mag-aayos ng mga gamit. Nakiligo kami sa balon na naroon. Ngunit bago kami umalis, pinilit muna kami ng mag-ama na kumain kasama sila. Tumanggi kami pero pasasalamat daw nila yon sa amin at talagang mapilit sila. Kaya naman tinanggap na namin ang paanyaya nila at kumain kami doon kasama rin ni Lola Santelma. Pagkatapos noon, binigyan nila kami ng isang supot ng asin na may halong abo. Mag-iingat kayo ha. Kung ano man ang mangyari, bumalik lang kayo rito. Oo nga. Huwag ninyong pilitin kung alanganin. Mamaya pupunta ang mga kalalakihan dito. Ako na magsasabi sa kanila ng mga gagawin para makapaghanda sa aswang. Basta bumalik kayo ng ligtas. Naintindihan po namin. Sige po, aalis na kami. Ang mga ibinigay ko sa inyo, gamitin ninyo ang mga yon at naway patnubayan kayo ng may kapal sa gagawin niyong ito para sa amin. Salamat po. Umalis na kami pagkatapos noon. Dala ang lahat ng mga gamit namin. Maraming nagtatanong kung bakit malalaking bag ang mga dala namin. Hindi lang kasi mga damit ang laman noon. Mayroon doong mga bala at iba pang mga sandata na magagamit namin sa pagkikipaglaban sa mga aswang. May buntot pagi pa nga si Zamora na nakuha namin sa isang pakikipagsapalaran namin sa Bicol noon. Madali lang ang daan papuntang bundok. Pero nang magsimula na kaming umakyat, doon na naging mahirap ang daan. Matataas ang mga damo at napakalambot ng lupa.
ng dahil sa nagdaang ulan. Parang hindi aswang ang papatay sa atin dito. Oo nga eh. Napakaraming ahas. Kanina pa ako naghihintay ng may tatanong sa atin na saway. Huwag kang ganyan. Hindi bali na makipagbuno ako sa aswang. Huwag lang sa ahas, no? Pero seryoso, kanina, nakita mo ba yung mga tao sa baryo nung umalis tayo? Oo. Kita ang takot sa mga mata nila. Ganun na ganun yung mga mata nung nang-rescue tayo. Nung mga sundalo pa tayo. At kadalasan, ibig sabihin nun, ay nag-aalala sila para sa atin. Pero talaga nakakaawa sila. Isipin mo, iniwan nila yung mga bahay nila at namumuhay na sa takot ngayon. Oo, marami na tayong nakaharap na aswang. Pero ito ang pinakamalala. Kawawa ang mga bata. Kaya kailangan na natin matapos to sa lalong madaling panahon. Tama ka. Pero kanina pa tayo naglalakad. Umanap muna tayo na mapagpapahingahan. Naugutom na rin kasi ako eh. Ayun, doon. Medyo maluwag doon. Buddy, may tao doon. Saan? Ayun, tumakbo. Hoy, sino ka? Tara buddy, habulin natin. Lalaki yun, sigurado ako. Hinabol namin yun ni Zamora pero dahil sa masukal na daan, nahirapan kami. Pero ang lalaking yun ay parang pusa kong gumalaw. Tumatalon-talon siya at parabang kabisado niya ang kakahuyan. Pero hindi kami tumigil. Hinabol pa rin namin siya. Matagal lang naging habulan namin hanggang sa biglang tumigil si Zamora. Sandali! Hayop na yun. Anong lila lang yun? Hindi ko rin alam. Pero sa galaw niya, sigurado akong kabisado niya tong lugar. Magpahinga na muna tayo rito. Nananakit na rin ang mga paa ko katatakbo eh. Maging alerto ka lang, buddy. Baka bigla tayong lusubin nun. Oo. Pero sa totoo lang, wala akong naramdamang kakaiba sa kung anumang nilalang na yun eh. Hindi ako nakaramdam ng takot o kahit anong bahid ng kasamaan mula sa kanya. Sumang-ayon sa akin si Zamora. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin naming maging alerto. Sa ilalim ng isang puno kami nagpahinga. Kumain kami ng tinapay na 1 linggo na naming dala at pagkatapos ay nagplano kaming maghanap ng ilog o kahit anong dumadaloy na tubig bago magdilim. Sigurado kasi kami na hindi namin mararating ang gitna ng bundok bago lumubog ang araw. Matapos ang ilang minuto ng pahinga, muli kaming naglakad ni Zamora. Nasa tamang direksyon naman siguro tayo, ano? Hindi ko na rin alam. Peste kasi yung hinabol natin kanina. Pero madali lang yan. Maghanap na lang tayo ng mataas sa lugar mamaya. Sa ngayon, umanap muna tayo ng mapagpapalipasan natin ng gabi. Malapit ang dumilim eh. Yung lalaki. Ha? Peste, tumakbo na naman. Hindi tumigil. Paputukan mo na kaya. Tingin ko sinusunod tayo ng hayop na yan eh. Baka yan pa yung aswang at nagpapanggap lang. Humahanap ng magandang tiyempo. Ayun, umakit ang puno. Tara! Wala ka nang tatakbuhan pa. Bumaba ka rito. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Ano yun? Bahay ng bubuyog. Zamora, takbo! Isang malaking bahay ng pukyutan ang bumagsak. Dali-dali kaming tumakbo ni Zamora at nang bumagsak yun, nabasag at naglipara ng mga bubuyog at hinabol kami. Napakarami noon at talagang ang lalaki. Tumakbo kami ni Zamora hanggang sa makarating kami sa isang bangin. Tumingin ako sa ibaba at hindi yun ganoon kalalim. Kaya naman walang pag-aalinlangan at tumalon na kami ni Zamora doon. Tumakbo kami paabante at nakahinga ako ng maluwag nang makakita ng tubig. Paglingon ko, wala na rin ang karamihan sa mga bubuyog at nagawa na naming itaboy ang ilang nakasunod sa amin. Ilog, buddy. Tingnan mo, may mga isda rin. Oo nga. Tara, dito na tayo magpahinga. Pambira. Sino kaya talaga yung hayop na yun? Hindi ko rin alam. Ang mahalaga, may lugar na tayong pagpapahingan ngayon. Hindi rin tayo basta malulusob dito eh. Maluwag at magkakalayo ang puno. Huwag lang umulan. Teka, buddy. Tingnan mo yan.
Sa likod ng isang puno sa kabila ng ilog ay nakita naming muli ang lalaki. Balbasarado ito at halos puti na ang buhok. May nakasukbit na itak sa kanyang bewang at masasabi kong maaliwalas ang kanyang mukha. Bubunot na sana ako ng baril nang itaas niya ang kanyang dalawang kamay at pagkatapos ngumiti. Sa wakas, dumating din kayo. Matagal na kayong hinihintay ng lugar na to. Padanakin ninyo ang dugo nang maibalik ang kapayapaan dito. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Huwag kang alis. Babariling ka namin. Malalaman din ninyo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, makinig kayo. Ingatan ninyo ang isa't isa hanggang magliwanag. At pagsikat ng araw, tahakin ninyo ang daan sa kanan. At bago magdilim, ay makakarating kayo sa lugar ng demonyo. Kayo ang pag-asa ng lugar na ito. Sinabi ng sandali. Wag! Sandali lang, buddy. Hindi naman siya mapanganib. Pero, Parang naglaho ang lalaking yun sa dilim at sa mga anino ng mga puno doon. Ilang sandali pa tuluyan na siyang nawala. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari yun pero isa lang ang nasiguro namin ni Zamora noon. Hindi pangkaraniwan ang lalaking yun. At malaki ang tsansa na lahat ng nangyari sa amin bago pa makarating sa ilog na yun ay dahil sa kanya. Kaagad na naghanap si Zamora ng panggatong at ako naman ay nanghuli ng mga isda. Hindi kalakihan ng mga isda pero sapat na para busugin kami. At bago pa tuluyang dumilim, nakapaghanda na kami ng makakain at mahihigaan namin. Alas 9 na, buddy. Matulog ka na muna. Gigisingin kita ng ating gabi para ikaw naman ang magbantay. sige, gisingin mo lang ako pag may problema. Yung ibinigay ni Lola Santelma, saan mo inilagay? Eto, suot ko. Hindi ko nga alam kung gumagaan na to. Ako nga rin nagdududa. Sana rin tama yung tawas niya. Para hindi sayang yung pagod natin dito. Iniisip ko rin ang baryo. Paano kung bigla silang lusubin doon nang narito tayo? Naiintindihan ko yung buddy. Pero isipin mo yung lalaki kanina. Malakas ang kutob ko na nasa tamang lugar tayo. Nasa tamang ginagawa natin. Sana nga. Para hindi danasin ng kahit sino sa baryo ang dinanas ng mag-ina ko. Alam mo buddy, alam ko na mahirap tanggapin ang nangyari sa kanila. Pero hindi mo dapat iatang sa balikat mo ang kaligtasan ng lahat. Oo, narito tayo para magligtas ng mga tao. Pero sa ibang lugar, sa mga oras ngayon, may mga taong pinapatay ng ibang aswang. Ang punto ko, hindi natin maililigtas ng lahat. Gawin lang natin ang ating makakaya, yun na yun. Hindi ako nakasagot noon kay Zamora. Tama siya, subalit huli na nang maintindihan ko yun. Na mga oras na yun ang nasa isip ko lang ay makatulong at makaganti sa mga aswang. Pero doon ko napagtanto na ang talagang nagtutulak sa akin na pumatay ng mga aswang ay galit at paghihiganti. Baliwala sa akin ang pagtulong. Ang gusto ko lang makaganti sa mga demonyong aswang at mabura sila sa mundong ito. Nagsimulang lumalim ang gabi. Alerto akong nakamasid sa paligid nang biglang makarinig ako ng huni ng sisiw. Sinundan ko ang tunog at nagulat ako nang makitang may iilan na papalapit sa akin. Itim ang mga ito at parang umiilaw ang pulang mga mata sa apoy. Kumuha ako ng umaapoy na kahoy at sinubukan silang itaboy. Zamora, buddy, gumising ka. Bakit? Anong problema? Mga sisiw. Narito siya sa malapit. Nararamdaman ko. Buddy, ilag! May uwak! Grabe namang laki ng uwak na yun. Ayun, peste talaga. Paputukan na natin. Napakabilis ng hayop. Zamora, palusog na! Ilan! Pero sadyang napakabilis ng uwak na yun. Sapul si Zamora sa pisngi malapit sa kaliwang mata. Malalim ang hiwa at kaagad iyong dumugo. Kasunod noon ay isang malakas na halakak ng halimaw ang umulingaw-ngaw sa paligid. Lumabas ka! Ano? Nasa teritoryo mo na kami. Huwag mong sabihin natatakot ka. O nga, kayong mga aswang,
Lahat kayo duwag! Alam niyo wala kayong binatbat sa mga katulad namin. Kaya hindi niyo kayang lumaban ng patas. Aso ba yun? Kalabaw yatang punyeta. Ang laki. Mag-iingat ka, buddy. Mukhang siya yan. Oo, nararamdaman ko yung nakakakilabot niyang kasamaan dito, buddy. Mukhang mapapalaban na tayo nito. At hindi maganda ang kutob ko. Pwede ka nang tumakbo. Natatakot ka? Para namang matitiis kitang iwan dito. Salubungin mo! Ako ang bala! Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang aswang na yon mata sa mata. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at nagsimula akong umatras, pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong takot ang papatay sa akin ng mga oras na yon. Lumusob ang aso. Napakalaki talaga noon. Gamit ang umaapoy na kahoy, hinarang ko siya pero parang bata lang niya akong napatalsik. Papalapit na siya kay Zamora na may kinukuha sa bag, kaya naman mabilis akong bumangon at pinaputukan siya. Napatigil ang halimaw at nagkaroon naman si Zamora ng pagkakataon na maisaboy ang asin na kinuha niya mula sa bag. Sunog kang aso ka! Buddy, ayos ka lang. Ayos lang. Saan galing mga uwak na yan? Ang lalaki. Parang mga lawin sa laki. Buddy, anong gagawin natin? Tagpasin mo ng ulo niyan! Bilis! Pero bago pa man mabunot ni Zamora ang itak niya ay kaagad na tumakbo ang aso papalayo. Hinabol ko ito ng putok pero mabilis iyong nakapagtago sa mga puno. Hindi doon natapos ang kalbaryo namin ng mga oras na yun. Pinutakti kami ng mga uwak at sisiw. Pero nakapagtataka na tuwing lalapit sa amin ang mga yon ay parang napapaso sila at lumalayo. Ano nangyayari? Huh? Bakit parang hindi nila tayo malapitan? Hindi ko rin alam. Pero teka, parang may mainit dito sa bulsa ko. Ha? Yung anting-anting ni Lola Santelma. Baka dahil dito. Hawakan mo. Ang init oh. Oo nga. Kung ganun, totoo nga mga sinabi niya. At kung totoo ang mga sinabi niya, ibig sabihin, tama itong ginagawa natin at tinatahak na daan. Tingnan mo yung mga sisiyo at yung mga uwak. Umaalis na sila. Mabuti naman. Pero visit na aso yun. Kung hindi ka kagad nakadukot ng asin, siguradong mapupuruan ka ron. Hindi ko lang alam. Pero kanina, nung lulusubin ako ng aso, ni wala akong naramdamang takot. At parang alam ko yung susunod na gagawin nun eh. Hindi ko maipaliwanag eh. Basta, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong takot kanina. Hindi kagaya noon. Kung ano pa man ang nangyari, mabuti at ligtas tayo. Yan sugat mo sa pisngi. Malalim ah. Wala to, ano ka ba? Sige na, maglipit na tayo. Pagsikat ng araw, aalis tayo kaagad. Hindi na kami nakatulog pa ni Zamora. Sino ba na bang makakatulog pagkatapos noon? Magdamag na lang kaming nagmasid sa paligid. Wala nang bumalik na mga sisiw. Pero ramdam namin na may mga nagmamasid sa amin. Ramdam din sa paligid ng matinding tensyon na napakahirap ipaliwanag. Pagsikat ng araw, nagpatuloy kami ni Zamora at hindi nawala ang pakiramdam namin na may nagmamasid sa amin. Ang hirap ng ganito. Pakiramdam ko anumang oras, may lulusob sa atin na kung ano. Huwag mo na lang pansinin. Basta diretso lang tayo. At saka tingin ko malapit na tayo eh. Tingnan mo, may mga patay na sisiw na rito. Sigurado ako, kaya sinusundan tayo ng hayop na yan dahil malapit na tayo sa taguan niya. Sana nga. Sagad na rin ang supply natin ng pagkain. Wala pa ako nakikita mga prutas man lang dito sa paligid. Mabuti nga, nakakuha pa tayo ng tubig doon sa ilog. Basta, diretso lang tayo. Narito naman na tayo eh. Ilang oras kaming naglakad ni Zamora. Mga lagpas tanghali na noon nang mapadpad kami sa isang lugar na napakaraming naglalakihang mga puno ng santol at akasya. Mayayabong ang mga punong yun at talagang nahaharangan ang sikat ng araw. Hanggang sa unti-unti nang parang dumidilim ang paligid. Naging maingat kami hanggang sa may makita kaming isang maliit na kuweba. Nagkatinginan kami ni Zamora.
Nag-alangan kami pero nagkasundo rin na pasukin na lang ang loob noon at nagulat kami sa aming nakita. Mga bungo ito ng tao. Hindi. Bungo yan ng isang aswang. Tingnan mo yung mga pangil. Ang haba at ang tutulis. Malamang lugar ito ng ritual. Tingnan mo. May mga itim na kandila pa. May mga bakas din ng dugo rito. Oo nga, kung gayon. Sa aswang to. Maaari. Ano yan? Galing dun sa loob. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Zamora, ihanda mo yung baril mo. Punta natin. Ako dito sa likod. Dahan-dahan lang. Sige. Samora! May bata! You know, Oh, oo nga. bantayan mo ang paligid. Kakalagan ko tong bata. Ay, buti naman at naputol ka agad. Bata, ayos ka lang ba? Napakapayat mo na. Ilang beses kong tinanong ang bata pero hindi ito sumasagot. Panay lang ang senyas niya. Doon ko napagtanto na hindi nakapagsasalita ang bata. Kaagad kong kinuha ang isang notebook at lapis sa bag ko at pagkatapos ay ibinigay yun sa kanya. Si Zamora naman ay ibinato sa akin ang flashlight niya para ilawan ang bata. Habang nanginginig ang mga kamay niya, sinulat niya ang kanyang pangalan. Siya daw si Alex, 10 taong gulang. Bakas ko ang takot, gutom at pagod sa batang yon at talagang naawa ako sa kanya. Pero meron siyang isinulat na talagang nagpabahala sa amin ni Zamora. Samora, tingnan mo to. Ano ba yan? Teka, totoo ba to? Oo, imposibleng magsinungaling pa tong bata. Kung ganun, patay na yung ibang mga biktima. Oo, pero ang mas mahalaga ito. Lulusob ang aswang na yun sa baryo. Kailangan nating bumalik at saka itong bata. Hindi naman natin to pwedeng isama doon sa bayan ng aswang. Pero paano kung hindi rin to totoo? Naalala mo yung isang laban natin? Ginamit tong aswang yung biktima para lituhin tayo. Paano kung taktika lang niya to para bumalik tayo ng baryo? Pero paano kung totoo ang mga to? Sasagutin mo ba yung mga buhay na mawawala sa baryo, ha? Kung mangyayari yun, mawawala ng saysay ang pagiging manunugis natin. Naintindihan ko naman yun pero hindi mo kailangan na magtaas ng boses. Hindi ako nagtataas ng boses, Zamora. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang hirap din kasi sa'yo eh. Palagi ka na lang, paano kung hindi totoo? Paano kung hindi ganyan? Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Hindi kung ano ang totoo o hindi. Kung gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Total, bumabalik na naman yung pagiging mayabang at pagkamataas mo. Baka nakakalimutan mo, Gonzales. Hindi na tayo mga sundalo. Wala nang kwentang ranggo mo rito. Anong kinalaman ng mga ranggo natin dito? Tama. Tutuloy ako sa bahay ng aswang. At ikaw, bumaba ka mag-isa. Bahala ka sa buhay mo. Zamora, makinig ka! Kita mo na? Akala mo kapitan ka pa rin eh. Aalis na ako bago pa kita mabaril sa ulo. At sana matauhan ka. Sana maalala mo na iniwan ko ang trabaho ko para lang samahan ka. Bilang isang kaibigan na palagi nag-aalala sa'yo at tumatanong ng utang na loob. Totoo ang mga sinabing yon ni Zamora. At ng mga oras na yon, natigilan ako at napatulala na lang habang pinapanood ang pinakamatalik kong kaibigan na palabas ng kuweba. Gusto ko siyang pigilan pero alam kong hindi na yon gagana. Kapag nakapagpasya na si Zamora, hindi na yon magbabago pa. Kaya naman kinuha ko na rin ang bata at pagkatapos ay lumabas na ako ng kuweba. Matapos kong pakainin ng kaunting tinapay ang bata, nagsimula na kaming bumaba ng bundok. Palubog na ang araw nang makarating kami ng ilog. At wala akong ibang magagawa kung hindi ang tumigil doon. Isa pa, hindi na makalakad pa ang bata ng maayos. Pagpasensya mo na yung kasama ko at yung sigawan namin kanina, ha? Ganun talaga matatanda. Nag-aaway minsan tungkol sa mga walang kwentang bagay. Pasensya ka na, ang daldal ko, ha? Hindi ka nga pala nakakapagsalita. Ayos lang yon. Pero mabuti na rin. Naintindihan mo ang mga ganong bagay, Captain Gonzales. Sino yan? Ikaw? Tatantarin kitang bala, hayop ka! Ganyan ba dapat ang linyahan ng taong tumatanaw ng utang na loob? Kung hindi dahil sa akin, patay na sana kayo.
Ako ang nagdala sa inyo sa ilog na ito at sa kuweba ng aswang. Dapat pasalamatan mo ako. Kaya ibaba mo na yung baril mo. At baka pumutok pa yan. Kung gayon, tama ang hinala ko na tinutulungan mo kami. Sino ka ba talaga? Hindi na mahalaga ang pangalan ko. Pero kagaya mo, ay gusto kong mapatay ang hayop na aswang na yun. Pero dahil sa katandaan, wala na akong magawa. Kaya laking pasasalamat ko nang marinig na may paparating na mga manunugis. Ang totoo, halos 10 taong ko nang sinusubukang patayin ng demonyong yon. Pero ni minsan, hindi ako nagtagumpay. At isa sigurong himala na hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Itinaas niya ang kanyang damit at nagulat ako nang makita ang napakaraming mga peklat sa kanyang katawan. Doon ko lang din napansin na mayroon siyang peklat sa mga braso at maging sa leeg. Pero kung hindi ka aswang, paano nakakakilos ka ng mabilis? Hindi ka namin mahabol ni Zamora. Kumain ka ng mas maraming gulay. At kung aaraw-arawin mong akyatin at babay ng bundok nito, magiging kasing lakas ka at kasing bilis ko rin. Pero hindi yan ang pinunta ko rito, Gonzales. At huwag mo na rin itanong kung paano ko nalaman ang pangalan mo. Pagdating pa lang ninyo, ay sinusubaybayan ko na kayo. Kung ganun, ano ang kailangan nyo at bakit sinusundan nyo kami? At bakit tinutulungan nyo kami? Simple lang. Gusto kong sabihin na may kahinaan ang aswang na yon. Matanda na ang hinayupak na yon. At mahina na ang mga buto sa binti. Kung doon nyo sa pupuntiryahin, malaki ang tsansa na matalo ninyo siya. Hindi ko na kasi kayang magawang makalapit sa kanya. Sa mga sisiw at ibon pa lang niya, ay talo na ako. Sige, tatandaan ko yan. Salamat sa inyo. Pero hindi po ba kayo natatakot dito? Sumama na lang kayo sa akin sa baryo. Kapag umabot ka sa edad ko at dinanas mo na ang lahat ng naranasan ko, ay wala nang makakapagpanginig sa iyo, kahit pa si Satanas. Pero, totoo kayong pababa na ng baryo ang aswang at lulusob ito ngayong gabi. Yun kasi ang sinabi ng batang to eh. Ang batang yan na lang ang natitira sa mga kinuha niyang bata, Gonzales. Ang narinig ko, ang sabi niya, espesyal ang batang yan at iaalay niya sa kanyang Panginoon. Kaya magtiwala ka sa batang yan. Ganito, bumaba na kayo doon at tutulungan ko ang kasama mo. At ipinapangako ko, susunod kami sa inyo. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, nais po nating bigyan daan ang shoutout sa ating mga solid listeners. Shoutout kina Maribel Patricio Matinong, Carmelita Domingo, Charmaine Toledo, Hermie Corda Tanora at kay Criselda Manligues. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Nag-aalangan man, nagtiwala ako sa lalaking yun. Wala akong nararamdamang kakaiba o masama sa kanya. Nangako rin siya na babantayan kami habang kami ay nagpapahinga. Hindi kami maaaring tumigil doon ng matagal dahil baka wala na kaming abutan sa baryo. Kaya saglit lang ang naging pahinga namin. Matapos ang 2 oras ay tinanong ko ang bata at nang sabihin niyang kaya na niya ay mabilisan kaming bumaba ng bundok. Mga 8:00 siguro nang magsimula kaming bumaba. Nag-aalala ako noon dahil baka anong oras na kami makababa pero nagulat ako sa bata. May itinuro siyang daan at 1 oras mahigit lang nakababa na kami ng bundok at doon kami napunta sa baryong inabandona ni Lamang Boyet. Mukhang uulan na. Salamat sa iyo at nakababa tayo agad. Tara na. Kailangan natin makapunta sa baryo bago bumuhos ang ulan. Gonzales? Gonzales, ikaw ba yan? Ikaw nga. Ay, Diyos ko, salamat naman. Lorna, anong nangyari? Bakit ka narito ng ganitong oras? At saka bakit pawis na pawis ka? May nawawala uling bata. Hinahanap namin ni tatay at ng iba pang mga taga-baryo. Ngayon, nilusob kami ng malalaking uwak doon. At tinamaan yung tatay ng bata sa leeg. Grabe yung dugo. Kaya babalik ako ng bahay para kumuha ng gamit. Hindi ka wala nang hila ng kasama?
Nagmamadali na ako eh. At saka nakakataranta yung dugo na sumisilid sa leeg. O sige, huminawan ka na muna. Sasamahan na kita sa inyo. Ito nga pala si Alex. Nakita ko doon sa bundok. Biyag siya nung aswang. Ibig sabihin, Oo, nakarating kami sa kuweba ng aswang. Pero hindi namin siya nakita doon. Nakaharap namin siya pero hindi namin siya napatay. si Zamora. Mahabang kwento, Lorna. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa inyo para makuha yung mga kailangan. Nagmamadali kaming bumalik sa bahay nila Lorna. Naroon ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin. Pero hindi ako kumibo. Ayaw kong mas lalong matakot si Lorna. Pagdating sa kanila, ibinilin namin si Alex sa isa sa mga taga-baryo. Kinuha ni Lorna ang ilang gamit pang gamot at kaagad din kaming umalis para puntahan ang sugatan nilang kabaryo. Pero sa kalagitnaan ng pagtakbo namin, bumuhos ang napakalakas na ulan at dahil doon, nagsimula na akong mabigatan sa dala kong bag. Dahilan para ibaba ko iyon at iwan sa ilalim ng isang puno. Kinuha ko lang ang flashlight ko para may pang-ilaw kami sa daan. Galing pa kay Zamora ang flashlight na yon at napakalakas ng ilaw noon at malawak ang sakop. Doon! Ayun, Gonzales. Naroon sila nakasilang. Kita mo yung mga ilaw doon? Yun ang bahay ni Lola Santelma. Oh, tara. Malapit naman na yun. Babalikan ko na lang to. Gonzales, ano yun? Ang aswang. Hindi niya siguro magamit ang maayos ng mga ibon ng dahil sa lakas ng ulan. Ang laki niya. Anong gagawin natin? Basta, sa likod lang kita. At huwag kang matakot. Lalo silang lumalakas kapag natatakot ang nasa paligid nila. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi kita hayaang mapahamak. Ayun na siya. Huwag mo nga alisin ang mga mata mo sa kanya. Kahit anong mangyari. Biglang tumalon sa harapan namin ang malaking aso. Nabitawan ko ang flashlight. Mabuti na lang at hindi yun namatay. Binaril ko yung aso pero walang epekto. Lulusob na naman ito nang itinulak ko si Lorna palayo pero sa kasamaang palad ay inabot ng kuko ng halimaw na yun ang kaliwa kong braso. Ramdam ko ang hapdi at sigurado akong malalim ang sugat na yun. Gonzales, ang braso mo! Huwag mo akong alalahanin. Diyan ka lang. Hindi ka niya maabot. Ganito. Lulusob ulit ang isang to. Gamitin mo ang pagkakataon na yun para makatakbo. Hindi! Hindi kita iiwan! Tumakbo ka at humingi ka ng tulong. Lorna, tumayo ka. Lakasan mo ang loob mo. Ayan na siya. Mamamatay tayong dalawa rito. Kumilos ka! Muling lumusob ang dambuhalang aso. Sa pagkakataong ito ay si Lorna na ang puntirya niya. Kaya pinilit kong gumalaw kahit na masama ang tama ng balikat ko. Isinukbit ko ang baril sa bewang ko. Tinalon ko ang halimaw. Niyakap ko ang liig nito at pinilit ko itong hinila pababa. Nakatakbo si Lorna at nang hindi ko na siya matanaw ay nagawa ng halimaw na makabangon. Iwinasiwas ako nito dahilan para tumalsik ako. Pero hindi ako nagpatalo. Naalala ko ang sinabi ng lalaki sa bundok. Binunot ko ang baril ko at pinaputukan ko ang halimaw sa binti nito at laking gulat ko nang matumba ito. Yan lang pala ang kahinaan mong hayop ka! Gonzales! Mang Boyet! Ha? Ang aswang! Mga kasama! Atin na ang aswang na ito! Bilis! Tusukin ninyo ng mga kawayan! May kasama noon si Mang Boyet. Siguro nasa 5 sila noon. May dala silang mga flashlight at mga pinatulis na kahoy at kawayan. Handa na nilang tuhugin ang pilay na aso nang bigla itong tumayo. Sinuwag nito si Mang Boyet dahilan para tumalsik ito at pagkatapos ay tumakbo na palayo ang halimaw. Sinubukan ko pang habulin ng baril ang halimaw pero mabilis ang nawala sa dilim nang dahil na rin sa lakas ng ulan. Mang Boyet! Ayos lang ho kayo? Ayos lang ako. Ikaw hindi, Gonzales. Ang braso mo. Grabe na ang pagdurugo. Wala ho to. Ayos lang ho. Gonzales! Diyos ko! Mga kasama, buhatin ninyo siya at dalhin doon kina Lola Santelma. Bilis! Biglang dumilim ang paningin ko ng mga oras na yon. Nagawa ko pang tingnan ng sugat ko at doon ko napagtanto na nauubusan na ako ng dugo.
hanggang sa unti-unti ko na ring hindi maramdaman ang patak ng ulan at tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Ang sakit ng ulo ko. Akalain mo yun? Nagising ka pa? Samora, May iba pa ba? paano? Yung lalaki nakita natin sa bundok. Kinausap niya ako. Sinabi niya ang balak ng aswang. Hindi ako nakinig kaya sinamahan niya ako. Narating ko ang bahay ng aswang pero wala to doon. Kaya nagmadali akong bumaba. At kahit napakalakas ng ulan ay tinahak ko yung madudulas na daan sa bundok. Buti at naniwala ka sa lalaking yun. Ang totoo, munti ko pa nga siyang mapatay. Pero naalala ko ang lagi mong sinasabi. Kung wala akong nararamdamang masama sa isang tao, ibig sabihin nun, mabuti siya at tapat. Kaya nagdiwala ako. At isa pa, may nakita akong bagay na kailangan ng paliwanag. Ano yun? Ito, Mga larawan? Lumang-luma na ang mga to ah. Isang lalaki at isang... teka, parang pamilyar tong babaeng to. Saan ko ba nakita to? tingnan mo yung likod. Tapos basahin mo yung nasa sobre. Nagmamahal? Santelma? Tama. Si Lola Santelma nga itong babae rito. Teka, ibig sabihin, yung aswang na hinabol natin ay... Oo, may alam si Lola Santelma sa aswang na yan. Ngayon, buddy, dapat ba natin tong sabihin sa kanya? bakit tinatanong mo pa ako? Siyempre, ikaw naman talagang gumagawa ng desisyon sa atin, di ba? Ikaw pa rin ang kapitan. Ewan ko sa'yo. Pero patawad ah. Kung sa tingin mo kung umasa akong parang kapitan pa rin. Ang totoo, nagpapasalamat ako na narito ka sa Mora. Kung wala ka, baka matagal na rin akong wala. Loko, utang ko sa yung buhay ko, buddy. Kung hindi mo sinalo yung bala na sa akin sana tatama, edi bulok na siguro ako ngayon at inuud. At patawad din kung masyado ako naging sensitibo. Nagkatinginan kami at sabay na lang na natawa. Hindi naman talaga nagtatagal ang away namin ni Zamora kahit pa mauwi iyan sa bantaan at suntukan. Para na kaming magkapatid o baka nga mas higit pa doon. Napagkasunduan namin noon na kausapin si Lola Santelma. Nangihina pa ako pero pinilit kong makaupo. Kaya namang kumilos pero nahihilo pa rin ako noon kapag nakatayo. Kung ang tatanong ninyo ay ang bagong batang biktima, hindi ko pa alam kung nasan siya. Pati ang aswang, hindi ko na mahagilap sa... Hindi ho yun ang itatanong namin. Kung hindi yun ay ano? Eto, nakita ko sa bahay na sinasabi niyo. Doon sa gitna ng kagubatan sa bundok. Anong... ang larawang ito at ang sulat. Ngayon, sabihin ho ninyo sa amin ang totoo, Lola. Kilala ba ninyo ang aswang? Kung oo, bakit hindi niyo sinabi sa amin? Dahil hindi ako sigurado. Hindi sigurado? Mga 30 anyos lang kami sa larawang ito. At kung nabasa ninyo ang liham, malalaman ninyo na malapit na kaming ikasal noon. Masaya kami noon. Hanggang isang babae ang biglang dumating dito sa aming baryo. Hinakit niya si Mario. At pagkatapos ay ginawang aswang. Pagkatapos, hindi na kayo nagkausap ulit? Hindi na. Matapos niyang maging aswang, ay kagad siyang naghasik ng lagim dito. Pinatay niya ang mga magulang niya at mga kapatid. Pero hindi nakita ang katawan ng mga yon. Tanging dugo na lang sa bahay nila ang nakita at matagal siyang nailista sa pinakahinahanap na mga kriminal dito. Pati ang babaeng naging dahilan ng pagiging aswang niya. Pinatay din niya. Pagkatapos noon ay nawala siya. Kaya buong akala ko ay patay na rin ang Mario ko. Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit minana ang pagiging albularyo ng lolo ko. Nangilid ang luha sa mga mata ni Lola Santelma. Ramdam namin ni Zamora ang lungkot niya sa kanyang pananalita pa lang.
Kaya naman, sandali kaming tumahimik ni Zamora. Naghintay kung may sunod pang sasabihin ang matanda. Ngayon pong sigurado na kayo na ang aswang na nananalanta rito ay si Mario. Nagbago ho ba ang... Hindi. Gusto ko pa rin patayin niyo siya. Naniniwala ako na matagal nang patay ang Mario na kilala ko. At hindi ko maaaring isakripisyo o kompromiso ang buhay ng mga tao rito sa baryo at sa iba pang karatig lugar. Mawalang galang na, maisturbo kayo pero Gonzales Zamora, ipinabibigay ito sa inyo nung lalaking balbasarado na badungis. Ang sabi ko nga, siya na lang magbigay. Tinatanong ko ang pangalan, ayaw magsalita eh. Kahina-hinala ka ako. Sabi ko nga sa... Mang Boyet, amin ho. Kilala namin ni Zamora ang lalaking yun. Kilala? Oo. Kung hindi siguro dahil sa lalaking yun, hindi siguro kami makakababa ng bundok na yun. Anong sabi? Hindi ito maganda. Bakit? Ano raw yun? Nakita raw niya na nag-orasyon yung aswang. Inalay din daw lahat ng mga sisiw nito at ang batang bagong kuha. Isa lang daw ang ibig sabihin nun. Naghahanda ito sa isang matinding laban. At malamang, lumusob yun sa kabilugan ng buwan. Kabilugan ng... ngayon yun. Mamayang gabi. Teka, mapagkakatiwalaan ba natin ang lalaking yun? Kagaya po ng sinabi ko, kung hindi dahil sa lalaking yun, ay wala na sana kami ngayon. Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo, Zamora. Siya ang nagdala sa atin sa ilog at doon sa kuweba kung saan ko nakita yung pipi. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Wala tayong magagawa kung hindi ang maganda. Sige, sasabihin ko na sa mga kalalakihan dito, pati yung sa baryo. May ilang oras pa naman tayo bago lumubog ang araw. Pero ang tanong, saan siya lulusob? Dito o sa baryo ninyo, Boyet? Magati na lang ho tayo. Zamora, narain pa ba yung mga kwitis na naitabi mo nung nakaraan? Narito pa. Lalagyan na lang ng patpat. Pinutol ko kasi ang mga yun para magkasya sa bag. Sige, ganito. Dito ako at ikaw, doon kinamang Boyet. Sa oras na dumating ang aswang, saan man siya lumusob, sisindan natin ang mga kwitis bilang palatandaan. At pagkatapos ay pupunta ang isang grupo kung nasaan ang mga aswang at saka tutulong. Teka, pero paano ang sugat mo? Malalim yan, buddy. At muntik ka na maubusan ng dugo. Oo, pero wala tayong magagawa. Kung lulusob ang aswang na yun ngayon, kahit paputol ang mga braso at binti ko ay lalaban ako. Ito ang ipinunta ko rito. At ito ang bago kong sinumpaang tungkulin sa puntod ng mag-ina ko. Naintindihan ko. Maghahanda na ako ng mga gamit. Mang Boyet, sumawa po kayo sa akin at ihanda natin ang mga kalalakihan sa baryo nyo. Zamora, dating gawi. Copy that, Captain. Pagkatapos noon, pinakain ako nila Lola Santelma ng tinolang manok na puno ng dahon ng malunggay. Wala pa nga akong gana noon pero pinilit ko. Kailangan ko ng lakas para sa paparating na laban. Pero may problema. Karamihan sa mga kalalakihan sa baryo ni Lola Santelma ay may edad na at mga bata. Mga 10 lang siguro ang nakuha ko noon na maaaring maasahan. Inutusan ko sila na magpatulis ng mga kawayan at mag-ipon ng asin at abo. Pagkatapos ay pinalikas ko ang lahat sa isang malawak na bahay doon. 5 ang itinalaga kong bantay at kasama na si Lola Santelma. Ipinaiwan ko doon ang halos lahat ng nalikom na asin at abo at ibinilin sa kanila na sino mang papasok sa pinto na yon sa oras na lumubog ang araw, dapat sabuyan nila ng asin kahit sino. Hindi ko masasabi ang mangyari ngayong gabi. Pero isa lang ang sigurado ako. Gagawin ko ang lahat para protektan kayo. Ngunit kailangan may gawin din kayo. At yun ay ang huwag matakot. Ang mga uri ng demonyong katulad nito ay mas lumalakas kapag natatakot tayo. Kaya kung lusubin man kayo, sumigaw kayo, pero lumaban kayo ng buong tapang. Tama si Gonzales. Narito siya para protektahan tayo. Pero tungkulin pa rin ng bawat isa sa atin na gawin yon sa ating sarili at ating pamilya. Matatapos din ang gabing ito, mga kabaryo ko.
matatapos din ang kalbaryong to. Ayos na ba ang lahat ng kailangan mo, iho? Ayos na ho. Maitat na may wisik ng bindikadong tubig at marila ako. At ito pong anting-anting na ibinigay nyo. Nakalimutan ko palang sabihin na napaka-epektibo. Salamat po ha. Mabuti kung ganon. Ang totoo, ang anting-anting na yan at ang medalyon na ibinigay ko sa kaibigan mo ay dapat na ibibigay ko kay Mario. Pero nakalulungkot na hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong ibigay ang mga yun sa kanya. Pasensya na rin kung hindi ko kaagad sinabi ang totoong kwento ng mga yan. Ikinalulungkot ko po, Lola Santelma. At wala po yun. Naintindihan ko po. Huwag kang malungkot ang dahil sa kwento ko. Tanggap ko nang hindi kami kailanman magkikita pang muli. Gonzales, iho, ipagako mo sa akin na pagpapahingahin mo na ang katawan ni Mario. Ayaw ko pong mangako. Pero gagawin ko po ang lahat. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako kay Lola Santelma at sa mga taong naroon. Tumingin ako sa langit at napakaraming bituin ng gabing yun. Halos bilog na ang buwan. Sigurado ako na ilang oras na lang at bababa na ang impakto para maghasik ng lagim. Umupo ako sa isang troso kung saan kita ko ang halos kabuuan ng baryo at ng paanan ng bundok. May inutusan na lang akong magsisindi ng mga kwitis sa oras na lumusob na ang aswang. At habang nakaupo, hindi ko maiwasang mag-alala kina Zamora at Lorna. Lumipas ang 2 oras, tatayo na sana ako noon para uminom ng tubig nang humangin ng napakalakas. Nagliparan ng mga dahon at alikabok sa paligid. At ilang sandali pa dumating na ang napakaraming sisiw at uwak. Nagkagulo na ang mga kasama ko sa ibaba ng bundok at nakita ko ang isang kakilakilabot na nilalang. Matangkad, payat, kulubot ang balat, mahaba ang puting buhok at umiilaw ang mga nanlilisik na mata. Ibang-iba sa matandang aswang na nakita namin noon. Mga kasama, huwag kayong matakot. Anak nang, itapon niyo yung mga awak at sisiw. Huwag niyong hayaang malapitan kayo. Yung sulo, sunugan niyo yung mga hayop na yan. Ikaw, sindihan mo na yung kwitis. Iho! Oh, Lola, bakit narito pa kayo sa labas? Bumalik ko kayo sa loob. Hindi ako matatahimik kung hindi ko makikita si Mario. Matawad pero... Naintindihan ko po, pero mapanganin mo rito. Iho, yun ba siya? Hala, tumakbo papunta ron. Oh, matalino talagang isang to, Lola. Dito lang ho kayo. Susundan ko siya. Huwag niyo nga hayaang makalapit ang mga sisiw at ibon, lalo na sa mga bata at mahina. Maaari kasi ang mga yan ang ginagamit niya para gawing aswang ang iba. Sige, ako nang bahala rito. Pero si Mario, iho. Gagawin ko po ang lahat para madali siya rito. Sige na ho. Dala ang lakas ng loob at ang anting-anting ni Lola Santelma, tumakbo ako sa direksyon kung saan tumakbo ang aswang. Maliwanag ang buwan at ang mga bituin noon kaya hindi ako nahirapan na sundan siya. Hanggang sa makarating kami sa abandoradong baryo ni Lamang Boyet at nagulat ako dahil sa halip na taong aswang, isang malaking aso muli ang lumabas mula sa dilim. Buddy! Oh, Zamora! Bakit sinama po pa si Mang Boyet? Hindi pwedeng manahimik na lang ako at maghintay. Labang ko rin to. Iniwan ko naman ang mga kalalakihan para bantayan ang baryo. Oh, wala na tayong oras magtalo. Ilang sandali na lang siguro at magiging ganap ng bilog ang buwan. Kaya lumabas na ang demonyong yan. Kaya endahan niyo ang sarili niyo. Dahil makikita na natin ang tunay na lakas ng isang to. Ayan na siya! Kasabay ng paglusob ng asong halimaw ay ang pagdating ng mga uwak niya. Mabuti na lang at may dalang mga sulo si Mang Boyet at Zamora. Sila ang nagtaboy sa mga ibon gamit ang apoy at itak nila. Ako ang pakay ng halimaw. Dumiretso ito sa akin kaya naman tumakbo ako malapit sa isang malaking puno. Nang malapit na ito ay saka ako tumalon palayo. Untog ang malaking aso sa puno dahilan para sandaling matigilan ito. Dito ko na siya pinagtataga.
Nakita kong nasugatan ko siya pero nagawa niyang makatayo at makalusob ulit. Nabigla ako noon kaya naipababawan niya ako. Umalis ka dyan! Pasti ka! Hiyang laway mo! Buddy! Umalis ka dyan, aswang ka! Matibay ka talaga, ha? Eto ang kainin mo! Diniktik na bawang na mesin! Tumakbo na naman! Habulin natin! Ayos ka lang ba? Yung balikat mo, grabe ang dugo, buddy. Kailangan muna nating isara yan. Kung hindi, mauubusan ka na talaga ng dugo. Wala na tayong oras para dyan. Kung titigil tayo, sasamantalin nyo ng halimaw para makamambiktima ulit. Pero, Huwag muna kayo magtalo. Dahil wala tayong habulin. Ayan na siya. Siya yan. Hindi ba? yan ata talaga yung tunay niyang anyo. Oo, ganyan siya nang makita ko kanina. Nung bumaba ng bundok, malahalimaw na tao. Mag-iingat kayo sa Mora. Hindi, bilog na ang buwan. Humangin muli ng napakalakas pero sa pagkakataong yun, napakainit noon. Napaurong kaming tatlo nila Zamora at pagkatapos ay nakaramdam ako ng kakaibang takot. Yun ang unang beses sa buong buhay ko na nakaramdam ako ng ganoon, na parang gusto kong tumakbo at magsisigaw. Marami na akong labanan na kinaharap noon, laban sa mga rebelde at mga aswang, pero doon lang ako nakaramdam ng ganoong uri ng takot. Nagliparan palayo ang mga awak at kasunod doon ay ang pagtakbo rin palayo ni Mang Boyet. Pero hindi ko naman siya masisisi. Talagang kakilakilabot ang tagpong yun. Maaari ka nang tumakbo sa Mora. Hindi maganda ang sunod na mangyari dito. Sigurado ako. Kailanman ay hindi ako tatakbo. Kung mamamatay tayo rito, pas mamamatay tayong lumalaban at hindi nagpapatalo sa demonyong yan. At isa pa, magkasangga tayo hanggang sa kamatayan, di ba? Oo, magkasangga hanggang kamatayan. Tingnan mo ang loko. Pumaporma na. Akala niya siguro matatakot tayo. Pero teka, parang umiinit tong... Yung medalyon mo? Ito rin ibinigay ni Lola eh. Umiinit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Pero pakiramdam ko ay lumalakas ako. Talaga ba? Pues, humanda ka na. Eto na siya! Ngunit sa halip sa aming dumiretso ay biglang tumakbo ang aswang sa kakahuyan. Kaagad namin siyang sinundan ni Zamora, pero taktika lang pala niya yun. Mula sa itaas ng isang malaking puno, tumalon siya. Naipababawan niya si Zamora pero mabilis ko rin siyang naitulak palayo. Tatagayin ko na sana siya nang bigla siyang tumalon sa akin. Iwinasiwas ko ang itak ko pero sinalag lang niya yun. Tumalsik ang itak at naipababawan niya akong muli. Pinilit kong tumayo pero napakalakas niya. Pero hindi yun nagtagal dahil mula sa likuran ay hinampas siya ni Zamora ng malaking bato. Tumba ang aswang. Itinulak ko siya sabay baril sa ulo. Pero tumawa lang yun at muling tumalon papunta sa amin. Pero bago pa siya makaatake, nahawakan ni Zamora ang mga kamay nito at nagpambuno silang dalawa. Buddy! May supot na kasing sa bulsa ko. Kunin mo at gamitin sa hype na to. Sige. Etong sa'yo. Masarap tong hapunan, demonyo ka! Ipinasa ko sa bibig ng demonyong yon ang binuksan kong supot ng asin. May bawang yon at abo. Lapnos ang bibig ng halimaw na kaagad kumawala kay Zamora. Hinabol ko ito ng taga pero mabilis itong nakapagtago sa dilim. Nakiramdam kami ni Zamora pero nang akala naming lulusob itong muli ay nagkamali kami. Tumakbo ito sa kabilang direksyon, papunta kina Lorna. Kaya naman dali-dali kaming tumakbo ni Zamora papunta doon pero napakabilis ng aswang. At pagdating namin sa baryo, nagkakagulo na ang mga kalalakihang naroon. 3 sa kanila ang duguan at nakahandusay sa lupa. Subalit wala ni anino ng aswang. Zamora, tulungan mo muna yung mga sugatan. Ako nang bahala muna rito. Si Mang Boyet, nasaan ba yun? Huwag mo nang hanapin ng wala. Sige na, ako na sa mga sugatan. Gonzales! Zamora! Lorna! Tutulong ako. Dali natin yung mga sugatan sa bahay. Yung mga kabaryo namin, nasa ligtas silang lugar. Sinunod naman namin lahat ng sinabi ni Zamora. Pero ang tatay mo, nasaan?
Ha? Hindi ba't kasama mo siya kanina, Zamora? Tumakbo siya pabalik kanina. Akala ko narito na. Gonzales! Zamora! Hawak ng aswang ang pinuno ng baryo! Nang marinig namin ang pamilyar na boses na yon, napatingin kaming lahat sa unahan at doon nga, naglalakad ang aswang na hila-hilang katawan ni Mang Boyet. Hindi ito gumagalaw at naliligo sa sarili nitong dugo. Tumakbo at sumigaw si Lorna at mabuti na lamang kaagad siyang naawat ni Zamora. Nagtakbuhan na rin ang ibang mga kalalakihan at naiwan kami doon kasama ng mga sugatan na hindi ko alam kung mga buhay pa. Walang iya ka! Bitawan mo nga ako! Huminaon ka. Nakikita ko rito na humihinga pang tatay mo. Kukunin namin siya. Basta ipangako mo sa amin na hindi ka makikalam dito, ha? Naintindihan mo? Oo, pero ipangako ninyong... Oo na. Sige na. Ikaw na ang bahala sa mga sugatan dito. Zamora, tara na. Sa pagkakataong yon ay kami na ni Zamora ang lumusob. Mahapdi na ang sugat ko noon at bahagyang nanakit na ang aking ulo. Pero hindi ko na yon pinansin. Pinilit kong tumakbo. Nang malapit na kami, biglang ibinato ng halimaw ang katawan ni Mang Boyet. Mabuti na lang at nasaluko yun. Pero naipit ang braso ko para hindi masaktan si Mang Boyet. Nagpagulong-gulong kami. Halos mapasigaw ako sa sakit. Pero parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan na makumpirma na buhay pa ang ama ni Lorna. Dito ka muna, Mang Boyet. Tutulungan ko lang si Zamora. Napakabilis mong hayop ka. Hindi kita matamaan. Sa binti! Sa batang tuhod! Doon ang kainaan ng demonyong yan. Takte, bakit ngayon ko lang naalala? Ganun pala, ha? Heto, sir. Bitawan mo ako! Zamora! Walang habas na ibinalibag ng aswang si Zamora. Kitang-kita ko kung paanong tumalbog ang katawan niya sa lupa. Hindi pa nakontento ang halimaw. Aapakan pa sana niya ang kaibigan ko pero maswerteng tinamaan ko siya sa mata. Natigilan siya at ininda ang nangyari sa mata niya. Binilasan ko ang takbo. Hinugot ko ang itak sa bewang ko at akmang tatagain ko na siya nang bigla niyang iwinasiwas ang kanyang braso. Nagpadausdos ako pababa. Nakailag ako sa atake niya at doon ko na siya nagawang tagain sa tuhod. Napaluhod ang halimaw habang sumisigaw sa sakit pero hindi ako nakontento. Tumayo ako, tumalon at buong lakas na tinaga ang aswang sa likod. Pero sa pagkakataong yun, tumalbog lamang ang itak sa balat niya. Napaurong ako. Gustuhin ko mang puntahan si Zamora, hindi ko yun maggagawa. Peste! Anong klaseng nilalang ka? Ako! Ang nilalang na kinain ng takot, sumpa ng kasamaan at ng kasakiman sa mundong ito. Ipinagtatanggol mo ang mga tao kahit na mga sakim sila at makasalanan. Sinasayang mo ang oras. Nagkakamali ka. Hindi lahat ay sakim at makasalanan. Kung meron mang makasalanan dito, ikaw yon. At ang mga katulad mong kampo ng demonyo. Galit na galit ka dahil pinatay ng isang katulad ko ang pamilya mo. Oh, parang nagulat ka. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Galit na galit ka ng patay ng aswang ang asawa mo. Paano kung hindi mo alam? Pinagtataksilan ka pala. Sundalo ka? Malayo. Malungkot siya at may mga pangangailangan. Baka nga, hindi mo anak ang akala mong anak. Tarantado ka! Sino ka para gumawa ng kwento tungkol sa magina ko? Ha? Sino ka para lapastangan ang pagkatao nila? Sino ka para husgan sila kahit hindi mo sila kilala? Sinasabi ko lang, baka may hindi ka alam tungkol sa... Tuluyan na akong kinain ng galit noon, Sir Jupiter. Nilusob ko siya habang sumisigaw at nagmumura. Tatagain ko na sana siya ulit nang makailag siya. Tinawanan niya ako sabay akyat sa itaas ng puno. Hinabol ko siya.
Tumalon siya pababa at sapul ako ng matalas niyang kuko sa dibdib. Wasak ang damit ko pero hindi noon napigil ang galit ko. Nagawa kong hawakan ang kamay ng halimaw na yon pero bago pa ako makaatake ay nasapak niya ako ng ubod ng lakas sa mukha, dahilan para tumalsik ako. Tumama ako sa isang puno at sandaling nagdilim ang paningin ko. Nakita ko pa siyang lumapit sa akin pero hindi na ako nakagalaw pa. Ibinukan niya ang malaki niyang bibig at kinagat niya rin ako sa leeg. Ayup ka! Demonyo ka! Bitawan mo si Gonzales! Lorna, hilahin mo si Gonzales. Bilis! Ako na bahala dito. Mang Boyet! Mag-iingat ka, Tay! Duguan ka pa! Sigurado po ba kayong kainan ninyo? Oo na, huwag mo na akong alalahanin. Kilos na! Kailangan tayo nila, Gonzales. Baliwala ang mga sugat na ito. Ayaw ko na silang iwan pang muli. Tara na, Gonzales! Bilis! Hindi! Papatayin ko ng isang yan! Hindi ko mapapatawad ang sino mong bumasto sa mag-ina ko! Pero hindi mo na kaya! Kaya ko ba? Tabi! Masakit ang sugat sa braso ko at ganoon din ang kagat ng halimaw na yon. Pero binaliwala ko yun. Muli akong tumayo at sa galit ko ay naitulak ko si Lorna na panay ang awat sa akin. Nararamdaman ko ang init ng anting-anting sa bulsa ko at pakiramdam ko noon. Ang lakas ko kahit nanakit na ang buo kong katawan. Nakikipagbuno na si Mang Boyet sa halimaw at kitang-kita kong hirap na rin siya. Kaya dinamba ko na ang halimaw mula sa likuran. Hinila ko ang mahaba nitong buhok at buong lakas ko itong ibinalibag sa lupa. Tinadyakan ko ito sa ulo pero nagawa nitong hawakan ang binti ko at dahilan para matumba ako. Mabilis na tumayo ang aswang. Tinadyakan niya si Mang Boyet. Akmang sasaksakin na niya ako nang matutulis niyang kuko ng isang matulis na kawayan naman ang tumagos sa kanyang katawan. Natigilan ito at napaluhod sa harapan ko. Buddy, ayos ka lang. Oh, Masyado ka nagpadala sa galit mo. Naging padalos-dalos ka tuloy. Hindi ba't nangaw ka na iiwasan na yan? pasensya na. Tarantado kasi ito eh. Ano, aswang? Tapos ka na? Ano naman kung tapos na ako? Hindi ba ito ang gusto ninyo? At wala kayong mapapala sa pagkamatay ko dahil may iba pang kagaya ko ang lalabas at magasik ng lagim! Mario! Mario! Telma! Bakit ganyan ang mukha ko? Huwag mong sabihin, hanggang ngayon ay iniisip mo pa rin babalik ako sa'yo. Halos 5 dekada na. Kalimutan mo na ako. At kung iniisip mo na hindi ginusto to, pues, nagkakamali ka. Dahil pinili kong maging aswang para patayin ang tiyuhin mo. Hindi yan totoo! Pinagsamantalahan at pinatay ng tiyuhin mo ang bunso kong kapatid. At ang kapal na mukha niya ay pamukha sa amin na kasalanan niyo ng kapatid ko. Kaya sumumpa ako na papatayin ko siya gamit ang mga kamay ko. At nang magkaroon ng pagkakataon, pinili kong maging aswang para magawa ko yon. Pero nung ginawa ng kapatid niya, pinatay nila ang buong pamilya ko at sa akin ibinintang. Kaya kahit gusto kong bumalik sa'yo at ipaliwanag ang lahat, ay hindi ko na nagawa. Dahil kinain na ako ng galit. Ito na ang tunay na kwento. San Telma. Hindi, Mario. Bakit hindi mo sinabi to sa akin noon? Tama na, San Telma. Nangyari na ang nangyari. At hindi na may babalik pang nakaraan. Pero gusto kong tandaan mo na minahal kita. Minahal kita ng totoo. At nalulungkot ako. Nagpadala ako ng gusto sa galit ko. Pwede pa naman sigurong alam mo yun, Mario. Hindi mo mabuhang sasabihin mo. Dahil
Dahil alam mo na wala ng pag-asa, huli na ang lahat. Nagawa ko na ang mga hindi ko dapat ginawa nang dahil sa sumpang ito. Napakarami ko nang pinatay. Katulad ng mga bata at mga kababaihan nang dahil sa sumpang ito. Napakarami ng aswang ang naglipalan sa buong probinsyang ito. Huli na ang lahat, San Telma. Huli na. Pero kung paghihiganti lamang po ang pakay ninyo, bakit idinamay pa ninyo itong buong baryo? Hindi ko na kasi makontrol ang tawag ng sumpa. Ang totoo, bumalik lang ng ayos ang kontrol ko sa sarili nang matusok ako ng kawayang ito. Kahit paano'y nagpapasalamat ako ng gusto sa inyo. Salamat. At pinalaya ninyo ko sa sumpang ito at sa galit ko sa mundo. San Telma, sana magkita tayo muli. Patawad, mahal ko. Mario! Bumagsak paharap ang aswang. Tumukod ang kawayan na nakatusok sa kanya sa lupa. Dahilan para hindi sa tuluyang masubsob at pagkatapos noon ay dumanak ang dugo niya doon. Isang patunay sa likod ng halimaw na yon ay isang tao na inabuso, nagtanim ng galit, kinain ng kagustuhang maghiganti. Umiiyak na niyakap ni Lola San Telma ang aswang at sinabi niya rito ang mga bagay na hindi niya nasabi sa loob ng maraming taon. Ito po, Lola San Telma. Para kay Lolo Mario ang anting-anting na ito, hindi ba? Oo nga po, ito ring medalyon. Kunin na po ninyo. Hindi na. Sa inyo na ang mga yan. Iniligtas na ho kami nito ng maraming ulit. Sapat na po yun. Tama si Buddy. At isa pa Lola, kay Lolo Mario mo naman talaga dapat ibibigay ang mga to, di ba? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat talaga. Hindi man natin nailigtas si Mario. Nagawa naman nating iligtas ang baryo. At nagtagumpay tayong palayain siya sa sumpa. Ginawa lang po namin ang aming... Buddy, ano nangyari? Yung mga sugat niya. Grabe ng pagdurugo. Ala, at dadalhin na natin siya sa bahay para magamot. Sige na, bilisan ninyo at nang makatawag din ako ng tulong para madala siya sa doktor sa bayan. Ayos lang ako. Hindi na kailangan ng... Bigla akong nanghina noon. Pakiramdam ko ay lamig na lamig ako. Nanlabo rin ang paningin ko at hindi ko na malaman kung ano ang nangyayari sa paligid hanggang sa unti-unti nang bumigat ang mga mata ko noon. At nang muli akong makadilat, nasa loob na ako ng isang kwarto. Tay, Zamora, gising na si Gonzales. Lorna, nasaan ako? Narito ka sa bahay namin. Bakit ang ingay sa labas? Anong nangyayari? Bumabalik na yung mga kabaryo namin dun sa dati naming tirahan. Mas maganda naman kasi ang lupa doon. At hindi rin masyadong nakakaabalang baha kung sakali. Oo nga pala, ito yung mga regalo nila sa inyo. Salamat daw sa mga tulong ninyo. Hala, napakarami naman niya. Kulang pa yan. Dahil ibinalik ninyo ang kapayapaan dito sa baryo namin. Pero wala kaming nailigtas doon sa mga batang nawala. Wala naman na tayong magagawa doon. Si tatay mo, grabe rin ang mga sugat niya. Ayos na siya. Huwag ka na mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Yung batang pipi, nasan siya? Naroon siya kay Nanay San Telma. Si Lola na raw mag-aalaga sa kanya. Hindi raw kasi yung taga rito. Pero baka pagkatapos daw ng linggong ito, ipagtatanong nila kung may mga kamag-anak pa yung bata. Ganun ba? Sana makasama niya ulit yung pamilya niya. Oo nga eh. Nga pala Gonzales, anong totoo mong pangalan? Kung hindi mo mamasamain. Ben, si Zamora, Gregorio, pero Greg na lang. Ang gaganda naman pala ng mga pangalan niyo eh. Buddy, salamat naman at nagising ka na. Ay, ang daming beses mo na akong pinag-alala.
Pambira. Mabuti na lang at tinanggap ng katawan mo yung dugo ko. Kung hindi, lamay mo na sana ngayon. Ha? Ganun ba? Salamat. Kung gayon, lamang ka na sa akin. May utang na ako sa'yo. Naku, wala namang nagkukwenta eh. Magpagaling ka lang dyan. Siya nga pala. Nakausap ko na yung lalaki sa bundok. Salamat daw. Nasaan na siya? Wala naman na siyang gagawin sa bundok ha. Dapat bumaba na lang siya rito. Yun nga rin ang sinabi ko eh. Pero dun na lang daw siya. Nasanay na siya dun eh. Ganun ba? Oo. Ikaw Lorna. Nasabi mo na ba kay Gonzales? Ha? Ang ano yun? Ha? Wala no. Ikaw, Zamora, ha? Anong wala? Nung nasa ospital tayo iyak ka ng iyak. Ang sabi mo pa, hindi mo malang nasabi na... Tumahimik ka, napakausap, nakakahiya. Sa ganoon natapos ang pakikipagsapalaran namin noon ni Zamora sa lugar na yon. At yun na rin ang huling lugar na pinuntahan namin. Hindi na kami umalis doon. Tinanggap ko kasi ang pag-ibig ni Lorna. Opo, inaamin ko. Ginawa ko yon para subukan ang sarili ko kung magagawa kong umibig muli. Mabuti na lang at nagawa ko. Maasikaso, mabait at mapagmahal si Lorna. Hindi ko man malimutan ang mag-ina ko ay tinuruan ako ni Lorna na muling magmahal, na hindi pa huli ang lahat para makatagpo ako ng makakasama ko habang buhay. Nakakalungkot lang dahil 3 taon na rin magmula nang kinuha siya sa akin ng kamatayan. Pero kailanman ay hindi ko malilimutan ang pag-aalalang ginawa niya sa akin. At kung minsan hanggang ngayon, kapag kailangan, tumutugis pa rin kami ni Zamora ng mga aswang. Hanggang dito na lamang si Tio Pangil at sana mabigyan ninyo ng buhay at hustisya ang kwento kong ito. Mabuhay kayo. Isang kwentong aswang na naman ang ating natapos dito sa ating channel ngayon. Ako personally natutunan ko rito ng sobrang galit at ang pagtatanim nito ay maaring humantong sa mas malala pang mga bagay. Kaya iwasan natin ang magtanim ng galit. Isa pa natutuhan natin dito na palaging mayroong pangalawang pagkakataon pagdating sa pag-ibig. At kailanman hindi natin maaaring isara ang mga puso natin kapag kumatok itong muli. Maraming salamat sa inyo at magsama-sama tayong muli sa susunod naming upload. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Sitio Pangil.